Matthew chapter 5, again, nandito po tayo sa Sermon on the Mount, na bahagi po of course ng Gospel ni Matthew. And kagaya po ng sinabi ko, we are going verse by verse, wala po tayong lalaktawan. And so every verse po ay tatalakayin po natin. So doon po sa responsive reading natin kanina, nandun din po yung ating teksto. At inaanyayahan ko po kayo na buksan po natin yung ating mga Bibles upang sa ganoon ay habang nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos ay nakikita din po natin ang kanyang mga salita. So Matthew chapter 5 verses 21 to 26, it's all about personal relationships. But kinuha ko lang po yung verses 21 to 26 which talks about murder. So the words of Jesus Christ in these verses ay bahagi po ng Sermon on the Mount na nasa Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. And the primary message po ng Sermon of the Mount is yung pong yung internal, hindi lang po yung outward act, kundi mas ine-emphasize po ng Panginoong Jesus yun pong yung puso, yung heart po natin, a matter of the heart. It is about inward purity and not just outward compliance. Kasi kung papansinin po natin, palagi po dito sa Sermon on the Mount, palagi niyang ikukumpara ang lahat ng bagay doon sa Old Testament, doon sa nasusulat, at doon sa mga ginagawa ng mga Pharisees, at kung ano naman ang kanyang masasabi. Pero kagaya po ng sinabi ko last time, He did not come to abolish the law but to fulfill it. Kaya lang, tayo kasing mga tao, pinipilit po natin na gumawa ng outward act, lalo na kung wala ka pa sa Panginoon. People are trying to do good works and outward acts that is separate or apart from the life that the Lord is giving us, yung Zoe life na tinatawag. Na dapat yung good works, ito dapat ay mag-flow out doon sa salvation na natanggap natin sa Panginoon. Otherwise, wala po itong kabuluhan. So there are outward acts, but it should come from the life that is already within us. The life that comes from the Lord Jesus Christ. And the biggest temptation for us is to put out an act or put out a spiritual act that is not derived from the spiritual life and our walk with God. So ang laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita is, ano ba talaga yung laman ng puso mo? What is actually in your heart? So ito pong verses 21 to 26 talks about murder and what is actually going on in our hearts. O sa una po, what is murder? So verse 21, makikita po natin, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. Narinig din yung sinabi nung una. Okay? Ibig sabihin, nung una. Kasama yan sa Old Testament. Narinig ninyo na sinabi nung una na huwag kayong pumatay. Noon pong kami ay nagme-memorize ng Ten Commandments, ang tumatak lagi sa isip namin yung sa King James Version kasi ay thou shall not, thou shall not. At yung sixth commandment, ang sabi niya, thou shall not kill. But actually, sa modern translations na po natin ngayon, NASB, NIV, ESV, modern translations, nakita po nila yung root word ng salitang yon, kaya hindi appropriate yung salitang kill. The actual word for that is thou shall not murder. Because there is a difference between killing and the act of
murdering. The act of murder. Magkaiba po pala yon. So you can kill without murdering. Ganun pala. Kaya bakit ko po nasabi yan? Kasi nga po, sabi sa Exodus 20 verse 13, you shall not murder. Okay? It is also found in Deuteronomy chapter 5 verse 17. Kasi po, merong dalawang Hebrew words na ginagamit para sa salitang pagpatay. Yung isa ay yung rasa. Okay? And yung isa naman ay mut. One means to put to death and the other means to murder. And the latter one is the one prohibited by the Ten Commandments. Yun yung tinatawag na murder. In fact, yung salita pong rasa ay broad. Pag sinabing rasa, it is broad. Tumutukoy po ito sa premeditated killing or murder. Tumutukoy din po ito sa accidental. Pero hindi ito tumutukoy sa pagpatay kapag ikaw ay nasa gyera. At meron din pong words na ginagamit, no? Para sa sa ibang uri ng pagpatay kahit po sa Greek word. Meron ding dalawang Greek word na ginagamit po when it comes to killing. But of course, you're going to concentrate doon po sa Old Testament, doon po sa thou shall not murder. So bakit kaya ang tao pumapatay? Kasi po sa Tagalog, ang words ay pagpatay lang eh. Walang distinction yung murder or killing. Isa lang yung word natin tungkol doon. Thou shall not kill. Noon po sa Genesis chapter 1 verse 27, we know that we were created in the image of God, di po ba? Ang sabi ng Genesis 1:27, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan. Ano ba ang larawan o wangis ng Diyos? Hindi yung physical, kundi yung characteristics ng Diyos. At part dyan yung kabutihan, yung pag-ibig, kabanalan, at kailanman hindi niya nanaisin na magkaroon ng patayan sa mga tao na kanyang nilikha because He is the author of life. He cannot contradict Himself because He is the source of life and He is the author of life. That's why hindi niya kailanman kalooban na magkaroon ng patayan sa mundong ito. Pero bakit nagkaroon ng patayan? At bakit nagkakaroon pa rin ng patayan hanggang ngayon? Bakit nagkakaroon po ng gyera? Bakit nagkakaroon ng pagkakagalit at lahat? Alam po natin because of the fall. Doon sa Genesis chapter 3, because of the fall ng man, doon sa Genesis chapter 3, naging open po ngayon ang mundo sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. And the first account of murder is actually found where? In Genesis chapter 4. Kanino po? Kay Cain at saka kay Abel. No? Pero bago po pumatay si Cain or si Cain, ano muna po ang kanyang naramdaman? Tignan po natin, ano? Doon po sa Genesis, makikita po natin dito, sabi niya, so Cain became very angry and his countenance fell. Bakit? Kasi po naghandog sila, di ba? Alam po natin na shepherd po si Abel at farmer naman po si Cain. Nag-offering po sila. Pero naging katanggap-tanggap sa Diyos ang offering ni Abel. Subalit hindi katanggap-tanggap yung offering ni Cain. And because of that, nagalit po si Cain. And the word there, yung words na ginamit dyan is very angry. Galit na galit. And his countenance fell. Alam niyo pa, pag nagagalit kayo, punta kayo sa harap ng salamin. Makikita nyo ganito. Pag galit ka na galit, yung countenance mo, babagsak. Diba? Yung bibig natin pa ganun. No, hindi happy face. No, makita mo talaga yung mata nanlilisik. Okay? Walang pogi at walang maganda kapag galit, di ba? Makikita mo talaga yung kapangitan ng espiritu ng galit at hatred. Kasi galing ito sa
Diablo. But of course, there is a holy anger na sinasabi ko, it's the holy anger na galing po sa Diyos, yung galit po niya sa kasalanan. That's a holy anger. But apart from that, lahat ng uri ng galit, ito po ay masama. So, doon po sa Genesis chapter 4 verse 8, makita po natin na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. No? But before that, God talked to Cain. Nakita nyo? Sa verse 6 to 7, so Cain became very angry and his countenance fell. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry?" Di ba? Kinausap niya si Cain eh. Bakit ka galit? Kasi alam ng Diyos ang puso ng tao. Kapag nagagalit ka sa oras na ito, yan din ang tanong ng Diyos sa'yo, bakit ka galit? At kapag nagagalit sa'yo ang iyong kapwa, dapat tanungin mo din, bakit ka galit? Di ba? So ang sabi ng Diyos kay Cain, why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, sabi ng Diyos, will not your countenance be lifted up? Pag maganda ang ginagawa mo. And if you do not do well, sin is crouching at the door. Kapag hindi maganda ang iyong ginagawa, ang sabi niya, ang kasalanan ay nandyan sa iyong pinto. Sin is crouching on your door. At ang sabi niya, and its desire is for you. Ibig sabihin, parang kumakatok or nandyan sa pinto ang kasalanan. Kapag ikaw ay galit, kumakatok siya sa pinto ng buhay mo. No? At ano ang punteriya niya? Its desire is you, ikaw. Pero anong sabi ng Diyos? But you have to master it. Winarningan siya ng Diyos. Bakit ka galit? Kasi nakita niya yung hatred, yung galit, nasa puso ni Cain eh. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi siya basta pumatay. Ang sabi niya, bakit ka galit? Sin is crouching at your door, and its desire is for you. But you have to master it. Kailangan i-master mo. Dapat ikaw yung mag-rule dun sa galit mo. Ibig sabihin, huwag kang magpasakop sa galit mo. But Cain did not master his anger. His anger mastered him. That's why he became the first murderer. Huwag po nating hahayaan na yung galit, yung puot, ang magiging sanhi upang tayo ay maging murderer. Yun po yung lesson doon. So what's the cause of murder? Anger. Wala naman nagsabi na, uy, Kat, tuwan-tuwa ako sa'yo, papatayin kita. Walang ganun. Usually, yung galit, yung mag-uupa ka ng tao para patayin ng isang tao, puppet lang yung pumatay, pero ikaw, deep within you, yung hatred nandun eh. Meron daw isang survey, tatanungin ko din kayo. Ang survey ganito. If you have a remote control or isang button, and if you can eliminate someone without suffering a negative consequence, hindi ka mapaparusahan, wala. If you can eliminate someone by just pushing the button, will you do it? 69% daw ng mga kalalakihan sabi yes. 58% ng mga kababaihan ang sabi yes. Kayo, gagawin nyo? Sinong iniisip nyo na ma-eliminate? Ngayon, baka mamaya pag pinush button nyo, wala na ako dito. Diba? You know why? Kasi nga ayaw mo makita yung taong yun. Diba? Dumaharating sa buhay natin yun that meron tayong anger. Galit ka sa kanya dahil may ginawa siya sa'yo. Pero kung pwede lang na mawala ka sa mundo. At kung pwede ko lang gawin yun, zap! Diba?
Yung mga misis nga, habang talak ng talak, kung pwede lang i-mute. Diba? Merong remote control, mute. Kaso hindi pwede, ano? Okay. So sana, kung meron man tayong iniisip sa mind natin, tignan yung mga katabi nyo, ha? So, sana, we will be able to master our emotions, master our anger, not the other way around. And so, from that moment on, taking the life of another has been commonplace. Parang naging normal. Patayan. And in some circles of society, acceptable already. However, for God, life is very important. Kagaya ng sinabi ko, kasi nga, siyang pinanggalingan ng buhay. No, bakit niya kikitli ng buhay? No? But, because He knows that in man's fallen and sinful nature, kasama na ng tao yung lawlessness. Alam mo yung lawlessness, yung walang gobyerno. Kahit sa church, may mga lawless eh. Pagka sinabi mo, ganitong gawin natin, yung iba ayaw. Lawless yun. Yun yung tinatawag namin na walang gobyerno. Okay? That is lawlessness. Ibig sabihin, hindi ka marunong sumunod sa superior mo. Okay? Or dun sa pinag-uutos sa'yo. That is lawlessness. That's why, in order to modify man's behavior, gumawa ang Diyos ng guideline. Para at least ma-regulate yung tao. So, kagaya ng sinabi ko, is there a difference between killing and murdering? Meron, di ba? But it is very important to note also that not all killing is murder and not all killing is wrong. Ayan. Sabi nyo, ay, pwede palang pumatay. Hindi po ganon. Inalaw, makikita natin sa Bible, una, for instance, Apostle Paul talks about the right of the state to take the lives of evildoers. Kasi ang sabi sa Romans chapter 13, 1 to 7, kung ano yung inutos ng gobyerno, yun ang gagawin. And sometimes, meron tayong tinatawag na capital punishment. Capital punishment. Na kung titignan din naman natin, ay biblical. Bakit? Mata sa mata. Di ba? Sabi ng Bible, in the Old Testament yun. No? Pero, lahat ng mga countries kasi, meron silang consequences for murder. And in some cases, this requires the life of the murderer. Siyempre, pumatay ka, kailangan mamatay ka din. Kaya nga, meron tayong mga silya electrica noon, pero inalis na, lethal injection, inalis na din, di ba? Kaya malaya lang na kumikilos ang lahat ng mga gustong pumatay, na parang pumapatay lang ng hayop. Pero, kung titignan natin, kung based doon sa batas, kung ito ay nasa batas, then it requires na yung buhay ng perpetrator ay makuha din sa kanya. Exodus chapter 21 verse 14. Pangalawa, another instance of acceptable killing, okay, quote unquote, is that which is done during times of war at the command of superiors. So hindi mo pwedeng sabihin sa sundalo na, oy, murderer ka. No. Ano bang trabaho ng sundalo? To protect the state. Di ba? At makikita din natin ito doon sa 1 Samuel chapter 11, bago po pinili ng Diyos si King Saul bilang first king ng Israel. Di ba nung ginawa? Naging leader muna siya para labanan yung mga gustong pumatay sa Israel. Ano, magpapapatay ka na lang? Di ba? Okay, kaya nga mayroong training ang mga sundalo. Pero yung planuhin mo, kagaya ng ginawa ni David, na plinano niya
na yung asawa ni Bathsheba na si Uriah ay dalhin ko siya dun sa harapan, sa front line, dahil dun ang pinakamalakas ang gyera para mamatay siya. That's the heart. So that's murder, kahit na hindi si David mismo ang pumatay, that's already murder. Kaya pumatay po si King David. Di ba? Pero dun po sa sitwasyon na yon na naggigera dahil kailangan ipagtanggol ang Israel, yan po ay allowed doon po sa Bible. Judges chapter 6 to 7. At yung mga iba-iba pa pong mga gera na makikita po natin sa Bible. Pangatlo ay self-defense. Pinapatay ka, hindi mo pagtatanggol ang sarili mo. Sige, patayin mo ako kasi sinabi ng Diyos, ibigay ko daw yung kapag daw sinampal ako sa kanan, ibibigay ko yung kaliwa. Hindi po ganun yun. Meron pong tinutukoy dun sa Exodus chapter 22, verses 2 to 3, na kapag daw may magnanakaw na pumunta sa bahay nyo ng gabi, siyempre, pumunta ng gabi, anong gagawin mo? Diba? At nagulat ka, hindi mo alam, napatay mo. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 22 verses 2 to 3, if the thief is caught while breaking in and is struck so that he dies, there will be no blood guiltiness on his account. Malinaw po yun. Nasa Bible. Kaya nga kung minsan, ginagamit din pong depensa yan, di ba? Yung self-defense. Napatay mo. Bakit? Kasi pinapatay ka eh. Okay? Wala po ako dito para turuan ko kayong pumatay. Ano po? Sinasabi ko lang po ay ang lahat ng murder na galing sa intention at galing sa puso, yan po yung murder na tinutukoy po ng Diyos. And finally, although far from acceptable yung tinatawag na manslaughter. Yung manslaughter is yet another form of killing someone and it is unintentional. Hindi mo sinasadya. Halimbawa, yung kalabaw mo ay yung ox. Ang sabi niya, when he gores a man, nakawala siya, hindi mo naman sinasadya na makawala yung oxen mo. May nasalubong siyang tao, he gores the person, namatay siya. Ang sabi ng Bible, pananagutan yun nung may-ari. Diba? That is manslaughter, pero hindi niya yung intention. Kaya nga, ang sabi ng Bible, you go to the cities of refuge. Merong cities of refuge. Because the manslayer, kaya siyang habulin nung tao na kanyang inagrabyado, yung pamilya na kanyang inagrabyado. Okay? Yun pong sinasabi dito. And, at marami po tayong kwento na makikitang ganyan. Pangalawa, kanina po natalakay natin, what is murder? Pangalawa, what is murder in God's eyes? At ito po yung tinatalakay natin dito po sa Matthew chapter 5 verses 21 to 26. Verse 22, ang sabi dito, but I say to you, kanina ang sabi niya, narinig nyo ang sinabi noong una, you have heard what is written, thou shalt not murder. Pero ang sabi ni Jesus Christ sa verse 22, but I say to you, pero sinasabi ko sa iyo, that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, Raka, ang ibig sabihin ng Raka ay, it's an Aramaic word. Yung salitang Raka kasi nandun sa ibang translation eh. Pero sa NASB kasi nilagyan na good for nothing. Pero, Raka, you good for nothing shall be guilty before the Supreme Court, and whoever says you fool shall be guilty enough to go into the fiery hell. Katindi. Sa Tagalog, anong sabi ng Panginoon? Ngunit sinasabi ko sa inyo, narinig ninyo noon na sinabi huwag kang pumatay. That is the physical act of killing. Pero sinasabi ko sa inyo, na ang sino man nagagalit sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na hangal ka,
ay mapapapanganib sa Sanhedrin. Ngunit ang sino mang magsabing wala kang kwenta, wala kang kabuluhan, inutil ka, yan yung contemporary words natin, walang kabuluhan, inutil, no? Walang silbi, siya ay mapapapanganib sa apoy ng impyerno. Bakit? Kapag sinabi mo yun, nasa heart mo. Di ba? So what is murder in God's eyes? Ano ngayon ang murder sa paningin ng Diyos? From the human perspective, murder is the physical act of taking a person's life. Physical act. Yun yung murder. Pero sa mata ng Panginoon, it is more than that. No? It is more than that. Pati yung pang-iinsulto. Alam niyo, mga tao hilig mang-insulto ngayon. Diba? Yung nakakapanakit sa damdamin ng tao. Bilang Kristiyano, lalo na, maging maingat po tayo na hindi tayo makapanakit. Kung minsan sinasadya talaga natin eh. Huwag tayong gumawa or magsabi ng salita na makakapanakit. Iba syempre yung hindi mo sinasadya. At during that time, sensitive yung tao kasi mayroon siyang problema. Pero yung sasadyain mo, na insultuhin ng isang tao, maliitin ang isang tao, that is part ng pinagbabawal ng Diyos, lalo na po sa ating mga Kristiyano. No? Merong kasabihan noon, ang sabi niya, sticks and stones can break your bones, but words cannot hurt you. I beg to disagree. Bakit? You can get over bruises, di ba? Pero yung wounds na naitatak sa heart mo dahil narinig mo yung masakit na salita, hindi yun mabubura. Or mahirap siyang mabura. It is by the grace of God. Kaya batuhin mo na lang ako, wag mo lang akong pagsalitaan na hindi ko kayang lunukin. Yeah? That's why meron tayong tinatawag na verbal abuse. Suntukin mo na lang ako. Pero yung verbal abuse kasi ibang klase yan eh. No? Nangyayari ito sa mga magkaka-close. Lalo na sa pamilya. Lalo na sa mag-asawa. Yung verbal abuse na sinasabi. Kaya murder yun sa harapan ng Diyos. We have to consider that God defines murder as any thought or deep-seated emotion or feeling of hatred or malice against another person. In other words, it is more than the physical act. Higit pa dun sa physical act. That constitutes murder to God. Who tells us in 1 John 3:15, tignan ninyo, 1 John 3:15, ang sabi dito, everyone who hates his brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life remaining in him. Malinaw yun. When we harbor hatred in our hearts for another, we have already committed the sin of murder in our hearts. Kaya nga nakakatawa ko minsan sasabihin, mabuti naman akong tao, wala akong pinapatay. Marami ka nang pinatay sa iyong imagination mo. Di ba? Marami ka nang pinatay sa imagination mo. Okay? The disdain towards another person never has to be demonstrated outwardly because God looks upon the heart for the truth. Okay? So, paano tinitignan ng Diyos ang murder? Lahat ng nasa puso. Kasi ang sabi ng Bible dun sa Matthew chapter 7, di ba? Sapagkat mula sa puso, nagmumula ang lahat ng uri ng kasamaan, nandoon ang galit at puot. Right? Because yung galit at puot, yun yung maglilid sa'yo para sampalin yung tao, saktan ng isang tao, gumawa, magplano. Alam mo, napaka-creative nga ng mga tao, di ba? Napakarami nilang mga, ang dami nilang creativity sa utak nila kung paano pumatay. Why? Because they are imagining it. Tignan nyo na lang sa mga sine. Lalo na yung mga nagre-revenge.
Diba? Ang dami nilang mga paraan kung paano sila maghiganti. Diba? Murder. Murder is caused by anger. At saan galing yung anger? Saan? Sa grudge. Sa sama ng loob. Nag-umpisa yan eh. Nagagatungan yan. Pag nagagatungan yan, umaapoy yan hanggang di mo namamalayan, you want this person out of this world. Or out of my way. Now, there are 3 ways how people deal with anger. May 3 bagay kung paano dinidil ng tao ang galit sa puso. Number 1, we can express it. Verbally or physically, but it will have a negative effect. Kapag nagalit ka, pwede mong i-express. Paano expression ng tao? Magalit. Machine gun, di ba? Kasi nga, yun na expression ng galit niya, ilalabas niya lahat. So, para siyang machine gun. Or lahat ng uri ng masasakit na salita, maririnig mo na sa kanya. Iba-ibang language na. Meron ng Spanish, French, Italian. No, iba-iba na ng mga salita ang lalabas sa kanya. Or physically. Paano? Physically. Nanununtok, maninipa, nananampal. Kasi yun yung way na i-express niya, naggalit siya talaga. Okay? Pero, it will not solve anything. It will have a negative effect. Pangalawa, you can suppress it. Or repress it. You bury it. You bury it into the subconscious. Na para bang wala. Ibinabaon mo. Yung galit mo, sinasabi mo sa sarili mo, wala ito, lilipas din ito. Ang gagawin mo, ibabaon mo yan sa puso mo. Sa subconscious mo. Ibabaon mo. Bury it, deny it, believing it is gone but it's not gone. Bakit? Because sometimes it will resurrect. It will come back and go to the surface when being provoked and being triggered. Kaya magtataka ka na lang, bakit yung pinakamabait na tao na kakilala mo, na balitaan mo, pinatay niya yung asawa niya. At siya'y nakakulong ngayon. You know why? Napuno siya eh. Bakit? Hindi niya na-express. Kasi sobrang bait niya. Hindi niya na-express, ibinaon niya sa puso niya, hanggang sa hindi na niya nakayanan, napunta sa surface, pinatay na niya. Okay. Ganun yun. Okay. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12, verse 15, see to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled. Hebrews chapter 12, verse 15. See to it na wala kang ugat ng bitterness sa heart mo. Kasi we have a tendency to be bitter eh. Minsan, sama ng loob, simple lang, pinabayaan mo. Mamaya, mapait na pala, may kapaitan ka na sa heart mo. May kinikimkim ka na sa puso mo. Ang sabi ng Lord, be sure, or see to it, or wardyahan mo, na walang nandyan sa heart mo na bitterness sa heart mo. Pangatlo, so yung kanina, you can express it. Pangalawa, you can suppress it. Pangatlo, you can confess it. You can confess it. It means you recognize the feelings. Inaamin mo na galit ka. Ibig sabihin, hindi ka in denial, hindi ka gaya nung kanina na wala, okay lang, pero hindi okay. Kaya mas maganda itong pangatlo, you confess it. You recognize the feelings that you were hurt. You recognize the feelings, be honest with your feelings. Bring it out into the open. Ilabas mo sa open. Minsan may mag-asawa, matutulog, magkatalikod. Sasabihin ng lalaki, bakit ka nakatalikod? Bakit di mo ko kinakausap? Sabi ng babae, hindi mo alam?
Ginawang manghuhula. Ang sabi ng Bible, bring it to open. Ang sabi niya, huwag kayong matutulog na hindi nase-settle yung galit. Huwag niyong hayaang lumubog ang araw na merong galit. Bakit lalala yun? Maraming gagawin ang diablo sa mga oras na yon na hinayaan mo yun. Okay? So you have to bring it out into the open. So punta po tayo sa pangatlo, what are God's instructions? Ano ba ang pinapagawa ng Diyos? Ano yung instruction ng Diyos? Verse 23, therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there, remember that your brother has something against you, no? Anong sabi? Kaya nga, sabi niya, kapag ikaw ay magdadala ng iyong kaloob sa dambana, at maalala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa'yo, iwanan mo muna yung iyong handog sa dambana. Iwanan mo muna. Yun ang sinasabi. Kaya po sinasabi yung handog, that's in the Old Testament. Nakaka-relate ang mga Hudyo dito. Pero sa atin, ang tinutukoy dito ay bago ka, kasi we offer ourselves as living sacrifice. Diba? Tayo yung buhay na handog. Ibig sabihin, bago ka gumawa ng mga pang-espiritual na bagay at paglilingkod, at naalala mo may kagalit ka, or may taong galit sa'yo, may kinagagalitan ka, iwanan mo. Ibig sabihin, mas merong mahalaga na gawin. Makipag-ayos. Di ba? Yun ang sinasabi. Ang tanong, gusto ko lang pong mag-pause sa verse na yun, why? Why is he against you? If you remember that your brother is against you, naalala mo naalala mo na yung kapatid ay merong something against sa'yo, ang tanong, bakit? Either ikaw ang may kasalanan, kaya galit siya sa'yo, tama? Or either siya ang may kasalanan sa'yo. So, ibig sabihin, hindi pinag-uusapan sinong may kasalanan at kung sino ang walang kasalanan. Pag naalala mo na may tao na hindi maganda ang relasyon sa'yo, iwanan mo muna ang iyong handog sa dambana. At, ang sabi dito, leave your offering there before the altar and go. Iwanan mong yung handog, lumakad ka at makipagkasundo. Sabi dito, first, be reconciled to your brother and then come and present your offering. Anong sabi dito? Pagkatapos daw, bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob. So, yun po ang instruction ng Lord, no? So, verse 23. Kasi ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 20, basahin ko 1 John 4:20. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Ang sabi po sa 1 John 4:20, ang nagsasabing, I love you, Lord. Nakataas pa yung kamay natin. I love you, Lord. Ang taong nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya mamahalin or iibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? Okay, verse 25 to 26. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you be thrown into prison. Truly I say to you, you will not come out of there until you have paid up the last cent. Okay, bakit itong sinasabi?
Kasi po, noong unang panahon, kapag ka may utang ka, kahit sa napakaliit na sentimo, kaya ka na iharap sa korte at kaya kang ipakulong yung pinagkautangan mo. Okay? Yun. So, it refers doon po sa meron kang nagawang kasalanan hanggang dun sa meron kang utang na hindi binabayaran. Okay, yun yung sinasabi dito. So, ang sabi niya, makipagkasundo ka. Makipagkasundo ka muna sa nagsasakdal sa'yo habang may time. Habang hindi ka pa pumupunta, habang nandun kayo sa daan. Ibig sabihin, may opportunity ka pa papunta pa lang kayo kung nakikipagkasundo ka na dun, pwede pa niyang iurong yung sakdal laban sa'yo, tama? Pero kung hindi ka nakikipagkasundo dun sa opportunity, meron namang opportunity. Itong sinasabi ng Panginoon, habang may oportunidad ka na makipagkasundo ka na bago lumala. Yun yung pang sinasabi dito. No? Kaya napakaganda po na nasundin ang sinasabi ng Bible. So paano ka ngayon makikipagkasundo sa panahon po natin ngayon? How? Gusto ko pong mag-jump sa Matthew chapter 18 verses 15 to 17. Matthew 18, although tatalakayin po natin dapat ito sa kapa lang, kasi nasa book of Matthew tayo, gusto ko na pong ilagay ito, Matthew 18 verses 15 to 17. Kasi gusto kong ipakita dito yung 4 na stages kung paano makipag-ayos. Ang sabi dito, if your brother sins, go and show him his fault in private. If he listens to you, you have won your brother. But if he does not listen to you, take 1 or 2 more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Okay, number 1, stage 1. Go and talk to your brother. Actually, yun ang pinakamadali, pero parang pinakamahirap. Tama? Yun yung stage 1 Ang sabi niya, sa ibang translation, just the 2 of you. Bakit? Ang sabi, in private. Hindi mo nga kailangang maghanap ng tao para sabihin, ipag-pray mo ko pupuntahan ko sa ganito. Walang ganon. Uy, alam mo, pupunta ako, makikipag-ayos ako kasi sabi ng Bible, puntahan ko daw kapatid, please pray for us. Wala nang ganon. Alam na ng Diyos yun. Ibig sabihin, gawin mo ito ayon sa sarili mong, ayon sa pagsunod mo sa Diyos. Go and talk to your brother in private. Privato, dalawa lang kayo. Huwag ka nang hahanap ng taong makikisaw-saw. No? It does not involve someone else. Kasi private Okay? So the motivation that you should have here is not to win the argument. Hindi ganun dapat ang motivation. Ay, ipapakita ko sa kanya na mali siya. Hindi ganun ang motivation ng kapatid. Kasi we are all lahat ng ginagawa natin dapat sinisiyasat natin ang puso natin. Makikipag-ayos ka, bakit? Para ipakita ko. Kasi ang sabi ng Bible, if your brother sins, go and show him his fault. Ipakita mo yung kasalanan niya. Hindi para insultuhin siya. But the motivation for that is to restore the brother to yourself. Para maging maayos ang relasyon mo sa kapatid, ikaw. To restore your brother to yourself, and so that the relationship also to the Lord will be restored. Ganun yun. So, it is not to win the argument. Tama ako. Mali ka. Sabi ko tama ako. Mali ka Hindi ganun. Hindi mo pinapamukha na ganun. Pakita mo lang na alam mo kapatid, naalala mo nung ganito, ganyan. Malumanay. Huwag pasigaw. No? May mga tao naman, pag kino-confront mo, ikaw ang sisigawan. Kasi may mga tao na ayaw makipag-confront kapag ipinakita mo ang kasalanan. Okay? Kasalanan na niya yun.
But that is the first stage. And supposedly, ang first stage na to makakapag-ayos ng lahat. Supposedly. Pangalawang stage, verse 26. Okay? Pangalawang stage. Anong sabi dito? Verse 16. But, if he does not listen to you, lumayas ka dito. Sis, pwede ba kitang kausapin? Bro, pwede ba kitang kausapin? Ay, ayoko. O kaya ayaw, at marami kang mga reason ayaw mo makipag-usap. Ang sabi ng Bible ganito. If he does not listen to you, eto na. Take 1 or 2 more with you, so that by the mouth of 2 or 3 witnesses, every fact may be confirmed. Kailangan muna ng testigo. No? According to the law of Moses in Deuteronomy 19:15, a single witness shall not rise up against a man on account of any iniquity. Hindi pwedeng isa lang. No? On the evidence of 2 or 3 witnesses, a matter shall be confirmed. But of course, ang witnesses na ito, hindi dapat sila bias. Kumuha ka ng witnesses, samping mo lahat. Or kinausap mo na lahat, ampihan mo. Sabihin mo. Yung nangyari kay Jesus Christ sa trial niya, di ba? On the testimony of 2 or 3 witnesses. Oo, nakita namin, narinig namin yung tinuturo niya na nagbablasphemy siya sa Diyos. Di ba? Blasphemy is punishable by capital punishment, di ba? So, hindi lang 3 nag-witness kay Jesus nung time na yun, lahat. Lahat ng nagsabi na, Hosanna! Blessed is He who comes in the name of the Lord. The same crowd ang nagsabing crucify Him. Anyway, ibang sermon yun. Pero sinasabi ko lang, kailangan ng 2 witnesses, preferably 3 witnesses. Okay? Ang sabi din po ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 13, verse 1. Kasi merong time dati na may mga problema po sa church sa Corinth. No? At nandun siya para ayusin. Kaya sabi niya, 3 beses ko nang nagpunta dito. Sabi niya. Para ayusin yung mga gulo. Sabi niya sa 2 Corinthians 13 verse 1, this is the 3rd time I am coming to you. Sabi niya, every fact is to be confirmed by the testimony of 2 or 3 witnesses. New Testament ito Okay. Pangatlo na stage, matigas pa rin ang ulo, if he refuses to listen to them, tell it to the church. But, hindi po ito yung akala nyo nasasabihin i-announce sa congregation. Hindi po yun. Kasi akala nung iba, yung iba niliteral nila, i-announce sa congregation yung kasalanan niya. Hindi ganun. Pagka sinabi kasing church, okay, hindi na lang ito yung 2 o 3 na witnesses, kundi yung mga leaders, yung mga tao na pwede mong mapagkatiwalaan doon sa congregation. That is the church. Church actually is not just a building, but a church is a group of baptized believers. But here, kung mapapansin natin, Jesus was looking ahead. Wala pong church yung time na yun na nangangaral siya. May church ba nun? Wala. Sa Sermon on the Mount, nangangaral siya. May church pa ba nun? May church pa nag-start na bang church nun? Hindi pa. So he's looking ahead. Dahil hindi lang po ito para noon, kundi hanggang ngayon sa panahon natin. So tell it to the church. Lead to the leaders in which you will have accountability. Kaya ang tao dapat may accountability siya. Ang tao dapat meron siyang local church. Because the church or the local church is not just a place where you go, worship together, have Bible studies, listen to preaching. Hindi. Ang church po is a community of believers para anuman yung mga problema ay doon din sa church mariresolba. When it comes to relationships,
inside the church. Okay? So here, makita natin na yung church nag-umpisa kailan? Book of Acts. On the day of Pentecost, tama? So sa time na to, wala pang church, pero ang Panginoong Jesucristo, nagsasabi na siya in the future. And He is telling the importance of a local church. Pang-apat na stage, and he refuses to listen even to the leaders, even to the church. Ano sabi niya? Let him be to you as a Gentile. Ituring mo siyang Gentile. Anong Gentile? Walang pananampalataya sa Diyos. Kasi kung meron ka pananampalataya ka sa Diyos, papayag ka na dumaan sa stage 1. Kung talagang ang close ka sa Panginoon, stage 1 pa lang, ayos ka na eh. Stage 1, 2, 3. Huwag mo nang hayaan na makarating pa sa stage 4. Kumbaga sa cancer, nasa stage 4 ka na. Anong mga terminal na. Eh talagang pag terminal ka na, ibabaon ka na. Mamamatay ka na. The same thing with your relationship to the whole church. Stage 4 ka na, hindi ka pa kumikilos. No? Sasabi, ituring mo siya na Gentile and a tax collector. Talagang pinakamababang tax collector, ano? Ganun po ang mangyayari. Again, I would like to conclude, itutuloy na lang po natin. But, gusto ko lang pong i-emphasize na God is really looking inside. Sa puso. Kaya ako minsan nagsishake hands ka, pero yung heart mo, sa mong patayin. Ang ganda mo, cute mo. Diba? Papaimbabaw. Alam mo, ang hirap yung ginagawa rin namin noon nung teacher kami. Pag may nag-away na bata, galit ang bata, nagsuntukan, nagbatuhan, di ba? Nagsabunutan. Anong sinasabi nating mga teacher? Magbati kayo. Na para bang idinidikta mo ang emotion. Tama? Ang sakit din yung sasabihin ng nanay sa'yo pagkatas kang pinalo-palo. Huwag kang iiyak! Iiyak ka! Ewan ko nga ba sa atin? Diba? Ang point ko dito hayaan po natin maghilom, pero be sure that there is reconciliation. Diba? Yung maliliit na bata, pwede yan na magsabunutan. Yung mga bata, pagkatas nun, wala na. Pero yung malaki-laki dyan sa mga ganon, hindi na. Pag sinabi mo, bati kayo. Bati na tayo. Sabihin mo, sorry. Sorry. Shake hands. Shake hands. O, tama. Ginagawa ni Bro Eric yun. Shake hands. Diba? So again, God is concerned with our hearts and He wants us to deal with the root of bitterness and grudge. O yung umuusbong pa lang. Alam mo yung patubo pa lang na sama ng loob. Tanggalin mo na. Yaprot mo. Pagka nasaktan ka sa sinabi ng kapatid, sabihin mo agad. Uy, alam mo sis, nasaktan ako dun sa sinabi mo. Ay, sorry, hindi ko alam yun. O, di ba? Kesa yung kinikim-kim mo, hanggang sa natatabunan, tas every time na may sinasabi siya, tinatandaan mo, isinasama mo siyang ini-stack dun sa kinikim-kim mo hanggang sa naging grudge, naging bitterness, hanggang sa gusto mo na siyang patayin sa isip mo. Diba? Okay? And maybe, kahit na natatawa kayo, maybe God is speaking to you. Or maybe, merong ibinibigay ang Lord sa mga isip ninyo. You may have to talk to somebody after this service about an offense, or send a message, or call someone on the phone, or even pay a debt. Kung meron kang tinakasan na utang na hindi mo na binayaran, magpag-settle ka kasi. Di ba? Ang dali lang na sabihin mo, kapatid, yung utang ko sa'yo na sobrang laki, talagang hindi ko kaya kahit anong gawin ko. Pwede ba naka 5 euro na lang o 10 euro na lang? Makakaraos ka. Umpisahan mo sa umpisa. Di ba? At pagkatapos nun, isang araw, makita mo na lang. Kasi ang hirap
masarap yung may tinataguan ka eh. Di ba? Lumiliit yung mundo mo. Di ba? Imbas na, ay punta ako sa birthday ko, ay pupunta si ano dun. Harap sa kaliwa, harap sa kanan, harap pa tayo dun. Di ba? You have to settle anything that is in your heart before your brother and before God. So for my invitation po sa oras na ito, kung narinig nyo po ang mensahe sa umaga pong ito, kayo man po ay nagjo-join online, maaaring nag-speak ang Panginoon sa inyong puso, at maging sa ngayon, you settle. God is concerned. Hindi na yung relasyon niya sa iyo, hindi na yan. Kundi yung relasyon mo sa Kanya. Why? Because there is an impact. Dun sa relasyon mo sa tao, dun sa relasyon mo sa Diyos. Look at the cross. The cross is both vertical and horizontal. Our relationship with God is important, but you should also have that relationship with your brethren. And that is the cross. Kung sa oras na ito, kung merong laman ang iyong puso, maraming sama ng loob, galit, and you are saying to the Lord, Lord, tulungan niyo ako na masettle ko po ang problema ng aking puso. Sa oras na ito, ayos lang po tayo sa Panginoon at sa ating kapatid. Shall we pray? Panginoong Diyos, sa oras po ito, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Humihingi kami ng tawad sa lahat po ng nagawa namin mga kasalanan. We are all murderers in your sight, O Lord. Isang bagay na nasa aming mga puso na maaaring iniisip naming wala, subalit nakabaon pala sa aming mga puso. Panginoon, saliksikin mo po ang bawat isa sa amin. Holy Spirit, thank you for putting all of this into the surface so we may see clearly what is in our hearts. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-ayos nyo sa relasyon po namin sa aming mga kapatid, upang maging maayos po ang aming relasyon sa inyo at upang maging malaya po kami sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Salamat po sa oras na ito. Pagpalain niyo po bawat isa. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.